Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Unang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng saloobin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ng buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis at sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa linggong ito, sinisimulan natin ang Semana Santa. Kilala ito na linggo ng palaspas kasi inaalaala sa atin ang pagpasok ni Jesus na matagumpay sa Jerusalem. Ito ay tulad ng pagpasok na isang hari sa kanyang lungsod. Ang mga palaspas ay tanda ng matagumpay na pagtanggap. Tinatawag din itong linggo ng pagpapakasakit. Kasi ngayong linggo, binabasa ang pagpapakasakit ni Jesus sa mga huling sandali ng kanyang buhay sa Jerusalem. Binibigyan tayo ng preview ng mangyayari kay Jesus sa linggong ito. Ang pagbasa natin na galing sa aklat ni Propeta Isaias ay ang paglalarawan sa lingkod ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino ang tinutukoy na lingkod ng Panginoon. Ang propeta ba mismo? O ang isang taong nadarating pa? O ito ba ay ang tumutukoy sa Mesiyas? O kaya sa buong bayan ng Israel? Hindi natin alam. Ang sinasabi sa atin na itong lingkod na ito ay may kabukasan na makinig sa sasabihin sa kanya ng Panginoon. Masusuri niya ang sasabihin sa kanya. Handa rin siyang tanggapin kung ano man ang pasakit na ipapataw sa kanya. Bubugbugin siya at iinsultuhin tulad ng pagbubunot ng kanyang balbas o ang paglulura sa kanya. Tinanggap niya ang mga ito ng walang resistance. Nagagawa niya ito dahil sa malalim ang tiwala niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinabi niya, handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Kung titingnan natin, ang tekstong ito ay maaaring masasabi natin tungkol kay Jesus. Kaya masasabi natin na ang lingkod ng Panginoon ay si Jesus. Masunurin siya sa Ama. Sinabi niya sa mga Hudyo na wala naman siyang sinasabi kundi ang narinig niya sa kanyang Ama. Tuwing umagay siya'y nagdarasal upang pakinggan ang sinasabi sa kanya ng Diyos Ama. Nung siya'y pasakitan, hindi siya tumutol. Pinahirapan siya.
hinampas siya at binugbog pero hindi naman siya nag-react. Tinanggap niya ang lahat dahil sa malaki ang tiwala niya na hindi siya pababayaan ng Ama. Ito ang masasaksihan natin ngayong Huwebes ng gabi at Biyernes ng umaga. Tinupad ni Jesus ang awit tungkol sa lingkod ng Panginoon. Habang binubuksan namin ang Semana Santa, buksan mo rin, Panginoon, ang aming diwa sa aming pagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Magpatatag nawa ang pagninilay na ito sa mas malalim na pagkilala at pag-ibig ni Jesus sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.